Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Renz Marion, isang pharmacist at nurse, at sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagkawala ng buhok. Ano ang mga dahilan nito? Paano ito nangyari sa ating katawan? At ano ang maaaring gamot o natural na solusyon para mapanatiling makapal at malusog ang ating buhok? Alam kong marami sa inyo ang nag-aalala kapag napapansin ninyong numinipis ang inyong buhok. Sa totoo lang, hindi kayo nag-iisa. Maraming tao, bata man o matanda, ang nakakaranas ng hair thinning o pagkapanot. Pero ang tanong, may magagawa ba tayo para mapigilan ito? Ano ang mga pinaka-epektibong solusyon? Kaya naman sa video na ito, hindi lang natin tatalakayin ang mga gamot na ginagamit laban sa hair loss, kundi pati na rin ang mga natural na remedyo, mga bagong teknolohiya sa hair restoration, at kung paano natin maiiwasan ang tuluyang pagkawala ng buhok. Siguraduhin po ninyong panoorin ang video hanggang dulo dahil marami tayong pag-uusapan na makakatulong sa inyo. Ang pagkawala ng buhok o alopecia ay isang kondisyon kung saan unti-unting nalalagas ang buhok sa anit o iba pang bahagi ng katawan. Ang pinakakaraniwan dito ay ang alopecia o mas kilala bilang male at female pattern baldness, na kung saan ang buhok ay numinipis hanggang sa tuluyang mawala. Kadalasan dahil sa impluwensya ng hormones at genetics. Para sa mga lalaki, madalas itong nagsisimula sa noo at tuktok ng ulo, habang sa mga babae naman, kadalasang nagkakaroon ng pagnipis sa gitnang bahagi ng anit. Ngunit bukod sa pattern baldness, may iba pang uri ng hair loss, tulad ng alopecia areata, isang autoimmune disorder kung saan inaatake ng immune system ang hair follicles, at telogen effluvium, isang kondisyon naman kung saan biglang naglalagas ang buhok bilang reaksyon ng katawan sa stress, sakit o malnutrisyon. Maraming maaaring dahilan kung bakit numinipis o naglalagas ang ating buhok. Isa na rito ang genetics. Kung may kasaysayan ka ng pagkapanot sa pamilya, malaki ang posibilidad na maranasan mo rin ito. Hormonal imbalance, lalo na ang mataas na antas ng dihydrotestosterone o yung tinatawag nating DHT. Isa rin to sa pangunahing dahilan ng male at female pattern baldness. Bukod sa hormones at genetics, may iba pang dahilan na maaaring magdulot ng hair loss. Isa na rito ang stress na maaaring mag-trigger ng biglaang paglagas ng buhok, ang kakulangan sa nutrisyon, lalo na ang iron, zinc at bitamina tulad ng biotin ay maaaring magpahina ng buhok. Ang sobrang paggamit ng chemical hair treatments, heat styling tools at hair dyes ay maaari ring makasira sa buhok at magdulot ng hair thinning. Sa ilang kaso nga, may mga kondisyon gaya ng thyroid disorder, autoimmune diseases, at scalp infection na maaaring magdulot ng mabilis na pagnipis ng buhok. Maraming haka-haka at maling paniniwala ang kumakalat tungkol sa pagkawala ng buhok. Isa sa pinakakaraniwang paniniwala ay ang madalas na pagsusuot ng sombrero o paglalagay ng hair gel. Isa daw to sa maaaring magdulot ng pagkapanot. Maraming tao ang iniisip na kapag palaging nakatakip ang anit, hindi makahinga ang hair follicles at unti-unting numinipis ang buhok. Ngunit sa katotohanan, ang ating buhok at anit ay hindi nangangailangan ng paghinga sa paraan na iniisip ng iba. Ang oxygen at nutrients na kailangan ng buhok upang lumago ay nagmumula sa daloy ng dugo sa ilalim ng balat, hindi sa labas ng anit. Hanggat hindi masyadong masikip ang sombrero at hindi ito nagdudulot ng friction na maaaring makasira sa buhok, wala itong direktang epekto sa pagkapanot. Isa pa sa madalas na maling paniniwala ay ang madalas na pag-ahit ng buhok ay nagpapakapal nito. Marami ang naniniwala na kung mas madalas itrim o ahitin ang buhok, mas magiging makapal ito sa pagtubo.
Sa realidad, ang kapal ng buhok ay nakadepende sa laki at aktibidad ng hair follicles, hindi sa kung gaano kadalas ito ginugupit o inaahit. Ang ilusyon ng kapal ay nagmumula sa blunt edge ng bagong tubo na buhok matapos itong ahitin. Ngunit hindi ito tunay na nagpapabago sa kapal o dami ng buhok. Ang mga hair follicles sa ilalim ng anit ang nagkokontrol ng kalidad at density ng buhok, at ang pag-aahit ay walang epekto sa pag-regulate ng mga ito. Marami rin ang naniniwala na ang madalas na pagsusuklay o pagsasabon ng anit ay nagpapabilis ng hair growth. Totoo naman na ang regular na pagsusuklay ay maaaring makatulong sa blood circulation. Pero kung sobrang lakas o madalas itong ginagawa, maaaring mas makasama ito at magdulot ng pagkaputol ng buhok. Samantala, ang sobrang paghuhugas ng buhok gamit ang matapang na shampoo ay maaaring magdulot ng pagkatuyo ng anit at paghina ng hair strands, kaya't dapat piliin ang mild na produkto na hindi nakakasira ng natural oils ng buhok. Isa pang maling paniniwala ay ang paniniwalang ang pagkakaroon ng stress ay nagdudulot ng permanenteng pagkapanot. Bagamat ang stress ay maaaring mag-trigger ng telogen effluvium kung saan maraming buhok ang sabay-sabay pumapasok sa resting phase at naglalagas, ito ay hindi permanente. Sa tamang pamamahala ng stress at sapat na nutrisyon, maaaring bumalik ang normal hair cycle ng ilang buwan. Isa sa pinakakaraniwang ginagamit na gamot para sa hair loss ay ang minoxidil, isang topical solution na ipinapahid sa anit upang pasiglahin ang hair follicles at pahabain ang growth phase ng buhok. Karaniwan itong ginagamit 2 beses sa isang araw at maaaring tumagal ng ilang buwan bago makita ang epekto. Maaari din itong magdulot ng pangangati sa anit at pansamantalang paglalagas ng buhok sa unang buwan ng paggamit. Ngunit ito po ay normal lamang habang nag-a-adjust ang follicles sa bagong hair growth cycle. Para naman sa mga gustong pigilan ang epekto ng DHT sa buhok, ginagamit ang finasteride at dutasteride na iniinom upang bawasan ang produksyon ng DHT. Ang dalawang gamot na ito ay nagpapabagal ng proseso ng hair loss at maaaring makatulong sa panunumbalik ng buhok. Para sa mga taong may oily scalp o may kasamang balakubak ang hair loss, ginagamit ang ketoconazole shampoo, isang antifungal shampoo na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na scalp. Mayroon ding mga platelet-rich plasma therapy na ginagamitan ng sariling dugo ng pasyente upang pasiglahin ang hair follicles. Bukod sa mga gamot, may mga bagong procedure din at teknolohiya na isinasagawa sa ngayon, tulad ng hair transplant, na kung saan kinukuha ang buhok mula sa ibang bahagi ng ulo at itinatanim ito sa panot na parte ng ulo. At ang ikalawa naman ay ang low-level laser therapy. Isa po itong bagong teknolohiya na gumagamit ng low-intensity light upang pasiglahin ang hair growth. Ang wastong pangangalaga sa buhok ay hindi lang nakasalalay sa medikal na paggagamot, kundi pati na rin sa mga natural na paraan na maaaring gawin araw-araw upang mapanatiling malusog ang anit at mapabagal ang pagnipis ng buhok. Isa sa mga pinakakilalang natural na lunas ay ang paggamit ng coconut oil, castor oil at rosemary oil, na mga oil na may mga katangiang magpalakas sa hair follicles at nagpapabuti sa kondisyon ng anit. Halimbawa, ang coconut oil, ito po ay may antimicrobial properties at nakakatulong sa pagpapanatili ng moisture ng buhok, kaya't naiiwasan ang pagkatuyo at pagkaputol nito. Ang castor oil naman ay mayaman sa ricinoleic acid, isang compound na maaaring makatulong sa pag-improve ng blood circulation sa anit, na mahalaga sa pagpapasigla ng hair growth. Samantala, ang rosemary oil ay may likas na anti-inflammatory at circulation boosting properties
na ayon sa ilang pag-aaral, maaari itong maging kasing epektibo ng minoxidil sa pagpapakapal ng buhok. Bukod sa paggamit ng natural oils, mahalagang mapanatili ang tamang nutrisyon upang mapanatiling malakas at buo ang buhok. Ang pagkain ng masustansyang pagkain na mayaman sa iron, zinc at protein ay mahalaga sa pagpapalakas ng hair strands at pagpapanatili ng malusog na hair follicles. Ang iron ay mahalaga sa pagdadala ng oxygen sa buhok, kaya't ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng iron deficiency anemia, isa sa mga pangunahing sanhi ng hair loss. Ang zinc naman ay tumutulong sa tissue repair at hair follicle function, habang ang protina ay nagbibigay ng keratin, ang pangunahing sangkap ng ating buhok. Ang mga pagkain tulad ng lean meats, eggs, nuts, dark leafy greens at fatty fish ay ilan sa mga pinakamainam para mapanatiling malakas at makapal ang buhok. Isa rin sa mga pangunahing dapat iwasan ay ang sobrang paggamit ng heat styling tools tulad ng blow dryer, curling iron at hair straightener. Ang mataas na temperatura mula sa mga kagamitang ito ay maaaring magdulot ng pagkasira ng hair shaft na nagiging sanhi ng pagnipis at pagkaputol ng buhok. Kung kailangang gumamit ng ganitong mga tools, mas mainam po na gumamit ng heat protectant spray upang maprotektahan ang buhok mula sa sobrang init. Higit sa lahat, ang pagkakaroon ng sapat na tulog at pagbabawas ng stress ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating buhok. Kapag kulang sa tulog o sobrang stress, tumataas ang produksyon ng cortisol. Isa po itong stress hormone na maaaring mag-trigger ng telogen effluvium. Sabi ko nga, isa po itong kondisyon kung saan mas maraming buhok ang pumapasok sa resting phase at bigla ang nakakalagas ng buhok. Upang mapanatili ang balanse ng katawan at maprotektahan ang buhok, mahalagang magkaroon ng 7 hanggang 9 na oras na tulog bawat araw at mag-practice ng stress-reducing activities tulad ng exercise, meditation, deep breathing exercises. Sa pangkalahatan, ang pagpapanatili ng malusog na buhok ay nangangailangan ng kombinasyon ng tamang hair care, tamang nutrisyon, at malusog na lifestyle. Ang paggamit ng natural na solusyon ay maaaring hindi instant ang epekto, ngunit sa tamang pag-aalaga at consistency, maaari nitong mapigilan ang mabilis na pagnipis ng buhok at mapanatili ang lakas at sigla nito sa pangmatagalan. Maraming paraan upang mapanatili ang makapal at malusog na buhok, mula sa mga medisina, natural na remedyo, at mga bagong teknolohiya. Ang mahalaga ay alamin kung ano ang pinakaangkop sa inyong kondisyon. Kung may karanasan ka sa paggamit ng mga gamot na ito, i-comment mo na sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para updated ka sa ating health tips at discussion. Muli, ako po si Renz Marion, isang nurse at pharmacist. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.